Ito ay nakuha ko siya doon sa may napundi kasi doon eh. Wala lang ilaw doon kaya for the day's video guys ay or gabi na pala na yun guys. Then tonight video ay meron tayong puting tingin ng isang bagay na ganito guys. Isang ilaw na ginagamit po sa ating bahay guys na ganito. Itong LED light na napundi kanina kasi kinuha ko doon eh. Yun yung nanggaling. Pero itong ilaw na ginagamit ko dito sa kwarto ko guys kaya ginamit ko doon nagpalit lang sila. Itong bumbilya na to ay nakabit naman dito sa kwarto ko. Kaya kinuha ko yung original dito na nakapang dito. Kasi napundi to eh. Ewan ko bakit namatay to bigla itong LED light na to. Na mainit naman siya. So anong cause sa kanya guys kung bakit napupundi sila guys? Ang cause kanila ay yung tawag dyan, may nasira sa kanilang bahagi ng kanilang mga LED guys or nagka-e-series nang sila ng ganun guys. Kadalasan may yung adapter dito sa kanyang loob. Dito naman ang kanyang may something tawag yun yung heatsink na tawag yung alloy. So bubuksan natin kung anong cause kanya ito, bakit napupundi kadalasan itong mga ilaw. Ang sabi daw do ay hindi naman siya disposable, pwede naman siya ayusin pero hindi siya advisable na ayusin guys. Delikado to. Ha? Na to sa kutsilyo na to. May dumi pa oh. Saan galing dumi na yun? Bubuksan natin siya na gamit itong kutsilyo na to. Kung anong cause sa kanya, bakit bigla na siya namatay ganina, tsaka simple lang pala eh. Yun guys, tinitingnan nyo parang wala nang siyang laman pero LED ng laman niya guys. Ito yung mga board yung tinatawag na may na alloy yung nagsisilbing heatsink sa kanya guys. So nakitaan ko na suspicious guys ay ito na may itim siya guys. So tingnan nyo guys, may itim siya. Ibig sabihin yan ang nangyayaring ng pundes kanya. So paano siya pailawin na to guys? Kunin tong alisin to yung pundi niya tapos ihahang ng yung ija-jumper ng ganon guys na diretso. Wala na itong nag-sa kanila kasi ewan ko kung minsan wala namang itim-itim sa kanila, meron din na suspicious na maaring pundi na sila. Ito nang nakitaan kung itong pundi yung itim. So i-check natin sa multimeter. Yung multimeter ko guys, ibabaser natin siya kung may buktungan pa kung kanyang LED. Ang kadalasan kung mahirap, kung malibal lang itatap na ito, maring din masusunog doon sila na hindi tatagal kasi to by one by yung ohms talaga, parang silbing resistor sa kanila guys. Parang katulad ng Christmas light, yung nag-i-series yun na gano'n, kung meron sa kanila mapupundi, edi automatic sila na hindi umiilaw ng gano'n. Dito din sa LED nito kasi naka-A-series nang sila tingnan nyo yung board nya, yung paano sa kanya. Ito yung positive, ito yung negative. Then natin sa kanila yung napupundi pa dito, hindi makita sa camera. Yung nag-grade sa kanya guys ay mayroon siyang buktungan. Pero dito kung may shorted o wala kasi magkano sa kanya wala, ibig sabihin
naman siya umilaw eh, kasi ang alam ko nasa 12 volt by 1 by 12 volt to eh. 12, ewan ko, etc. Hindi ako marunong magbilang eh. Pero ang alam ko ay mayroon siyang ano, dito, nag-read siya ng konti. Then dito din, parang ayaw, nangyari. Wala. So suspicious ko ito nang napundis kanya guys, wala nang iba, ito lang. So paano siya paganahin daw, tinisting to ni ano to ni Juan de la Salle to yung ano, yung trick na ano, tatanggal itong mga LED kasi hihinang dito na diretso. Something na lumalakas kanyang mga ohms niya guys, kasi mag-i-series ng siya ng ganun, nagsisilbing resistor lamang. Then sanay lang muna. Then gagamit tayo ng ano guys, ng ito adapter. Testing natin siya kung may gumagana sa isa pa mga kanya guys. Kung meron bang gumagana sa kanya. Then ating ano dito, wala. So i-direct natin siya dito. Ayaw mag-read. Ayaw gumagana eh. Hindi ko alam. Baliktad. Wala eh. Dito. Ito kung positive, dito ang negative. Hindi magkaka-polarity yan eh. Dito. 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 Ayaw gumana. Hindi ko ano ba. Ayaw. Dito. Gagamit ako ng pang resistor sa kanya guys, kung maaaring matuluyan itong mapundi itong lahat. Then nagtatanggal ko ng resistor guys, nanggaling dito sa board na to guys. Okay, testingin natin kung may direction siya o wala. Ang hirap naman to. Testing natin siya dito sa 17 volt. Pero dito, okay, 17 volt. Pero dito 16 volt. Hindi sapat tong resistance siya. Pero testing natin magano ko sa isa. Isa. May isa. Umiilaw pa yung isa. Huwag naman pa matuluyan sila kasi malakas tong matak ng volcano ito.
Isa. Nice ka. Meron. Hindi na biglaan kasi mamatay pa to eh. Meron. Then, yung last. Meron. So, ang suspicious ko dito na sira, itong isang may itim na diode na to. O LED diode. Wala. Tatanggalin natin to. So, tatanggalin natin siya guys. Hinang natin siya. Matigas to, hinangin to kasi ano minong kanyang board. Sira ka na. Yan. Sira ka na. Sorry po sa sinasabi ko. Natuluyan na siya na illuminate. Problema lang dito paano ko siya hinangin na ganito guys, kasi tingnan nyo guys, so wasag. Then sandali lang muna. So gagamit ko ng ganito guys. Yan, napatag. So meron siyang pangbuktungan guys. Yan. Ay, ang ingay mo. Tao. So hihinangin natin siya guys. Hihinangin ko ng gamit ng mga blocks at saka soldering iron guys. Okay. Smoke weed every day. Hinangin natin siya ganito. Aw, ang sakit. Mainit. Mahirap talaga siya kuhanin guys kasi yung board niya ay gawa sa aluminum. Titikit ka, lumikit ka, tikit. Parang nano yata. So, okay na siguro to guys. So, i-testingin natin to sa test kung may buktuhan siya o na ano. Dito tayo. Kung may buktungan pa siya. Meron guys, pwede na siya to. So, testingin natin siya sa labas. Ito ang switch niya. Patayin natin. Baka makakasabog pa eh. Yan. Lagay natin dyan. Sana hindi ka sumabog. Hindi na tayo kasi nakakakuryente to kahit naka-switch off pa to. Yan. Tingnan natin kung sasabog or iilaw. Iilaw siya guys. Ang galing guys oh. Tingnan nyo. Perfect. Totoo pa na sinasabi ng One Rasag no, na pwede po na sila pag ano, yung tawag yun, yung jumper, yung tawag dyan. Kasi by 1 by 12 volt, iisa namang kanyang butay siguro sisilbing resistor din ng inan sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano, pito sila pa ano, LED.
So ano pa, ilaw natin sila. Patay natin. Then, tanggalin natin. Mainit makanyang ano. Sakit sa mata. Okay naman, wala naman siyang warm. Kasi napapailaw ko siya ng ganito. Yung pala kasimple. So okay na, ibabalik natin kung ano tawag dito. Imo-monitor natin siya guys kung biglang sumasabog to kagagamit tong ilaw na to. Kung may alibyo na sumasabog sa isa o sa dalawa, kung pwede pa siya ganito ihinang na paano pa jumper o hindi, kung papalitan pa ng bago ng ganito. Wala namang itong masayan to kasi ano to, disposable to mga klaseng bumbilya. Kahit ayusin natin yan, yung i-hack natin siya ng mga ganito, pwede naman, pero marahil na hindi tatagal ang kanyang tawag dito, yung kanyang transformer or adapter na ganito guys. Kasi katulad din ng adapter na ano, inaayos ko yung dati kasi risky talaga sila sa mga ganun guys na ayusin. Masing katulad na sila sa charger ng cellphone na ganun. Na by one siguro ang voltage kanya nasa mga ano almost 30 yata ang voltage. Parang direct nang sa kuryente na nakakakuryente yun dito guys. Kaysa wag siyang hawakan kasi na-restore ng capacitor. Pwede naman pero ano nang siya, parang something nang pwede siya pang matagalan. Okay na, hanggang dito na ang video ko guys at maraming salamat. Paki-shoutout din ni Tots. Tsaka iba pang yung nag-comment sa akin sa YouTube. At tsaka salamat din tayo kay Juan de la Sag. Pwede pa na siya nag-ganun. Pero sa akin ay hindi tatagal pa mag-cause pa ng sunog. Hindi, thank you. Laging tandaan guys, kapag ito gumagamit kayo ng yung technique na ganito guys, ay siguro pwede namang gayahin ng may mga alam na sa electronic, pero habang ginagamit natin ito, iniilaw natin ito sa bahay, patay hanggat ng mga sa mga 2 hours or hindi siya mag 24 hours gagamit to guys, kasi may risk na masusunog ang kanyang board. Maaaring yun yung ng sunog sa bahay kapag ginaganito natin. Pwede naman, pero panandalian ng kanyang guys, yung liwanag, yung pag-ilaw. Yung tintinan mo yung bodega mo or kwarto mo, kung may naiwan kang mga patay mo agad ito. O meron something na ginagamit mo ito sa ganito, edi patay agad. Huwag siya abutin ng mga 2 or 24 hours gagamit. Hindi siya pwede kasi nawawala kasi ang kanyang tawag yun, yung actuational na yung kanyang something equals kanyang resistance kanyang mga LED. Maaari din na iisa-isa sila sa sabog at saka mag-cause niya ng sunog na ganun. Pwede naman, pero advice ng sinyo na huwag siyang gayahin kapag walang alam itong ginagawa sa pagganito. Salamat.